Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat sa Diyos sa umaga ito na ibinigay sa atin. Nung tayo muli ay gumising, nagbuli-buli na kanyang mga salita sapagkat ang Diyos ay napakabuti, napakamapagbiyaya, napabagin. Wala siyang katulad. Kaya purihin natin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa umaga ito. Bago ang lahat tayo muna ay umawit ang tunay na kapayapaan. Hallelujah. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ang dumating. Hallelujah. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Ano man kalagayan, isipin o problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Hallelujah. Sa piling na Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muli mangangamba. Ang tunay na Kapayapaan sa Diyos ko lang mula sa umpisa. Hallelujah. Panatag. Panatag ang aking isipan, pagsubok man ay dumating. Ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking sabay at patnubay, tanging sa piling niya lubos ang ligaya. Isipin ang problema, ilapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala, at hindi na ako muli mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Sa piling. Hallelujah. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muli mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Ang tunay. Hallelujah. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Nakamtan. Sa Diyos ko lang 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 nakamtan. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Purihin po kayo.
banal. Purihin po kayo, banal na Espiritu. Purihin po kayo, aming Panginoong Jesus. Salamat po sa inyo. Salamat sa pagkakataon na binibigay niyo sa amin. Walang sawa na pagkakataon. Walang sawang biyaya na dumarating sa amin. Walang sawang kahabagan, Panginoon. Ama, salamat po sa inyong katapatan, sa inyong pagmamahal, sa inyong kahabagan. Salamat po. Panginoong Jesus, kayo ang aming tunay na guro, a great teacher, Panginoon. Wala po kami magagawa kung wala po kayo. Salamat po sa inyo, Banal na Espiritu. Patuloy niyo po kami turuan. Holy Spirit, kayo ang great teacher. Kayo po ang may akda ng salitang ito, Banal na Espiritu. Kaya naniniwala po ako, malaking po ang magagawa, walang sukat para kami ay turuan, Panginoon. Napakabuti niyo. Kayo po ang nagakda ng lahat mula umpisa. Kayo ang lumikha, Panginoon. Salamat po sa inyo. Pagpalain po ang oras na ito. Pagpalain mo rin ang mga makakasama namin dito. Pagpalain mo ang bawat isa. Lord, buksan niyo po ang aming isipan. Alisin mo mga hadlang upang kami ay hindi matuto. Gawin mong ahaw ang aming puso. Gawin mong matabang lupa ito, Panginoon. Upang ang iyong mga salita, ang butil, Panginoon, ang binhi, ang iyong mga salita ay tumubo sa amin upang kami ay patuloy na lumago, makaunawa. Salamat po, Diyos, pagpalain mo oras na ito. Pagpalain mo, Holy Spirit, ang oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Nakasama po namin sa FB Live. Good morning po, Sister Gina Yen, Sister Anita Katembung, Sister Raquel Narboneta, Sister Freda Marin Lagmay, Pastor Jojo Teruel, good morning po, Sister Cherry Pimentel, Brother Julius Regalado Sales, Sister Ining Ruiz, Auntie Rosalie Laksigen, good morning po, Pastora Leonora de los Santos, Brother Mario Antonio Mungcal Jr., Brother Joren Perez, Sister Mary Chris Claudia, Brother Fernan Rayo, and Sister Morena Mateo. Good morning po. Amen. Salamat sa Panginoon. Patuloy na tayong gugulay-bulay ng kanyang mga salita. Ngayon na nasa dyan pa rin tayo. At hakbang tayo ng isang talata. Talagang ang John chapter 1 hanggang 10. Hanggang 16 nga yan eh. Kaya talagang kung ito ay patuloy mong sisiyasatin, talagang hahanapin ang mga kapahayagan. Talagang matagal. Kasi nga sabi nga ng Pastor Jordan, sa bawat talata ay 7 beses kang makakakuha ng mensahe. Kaya salamat sa Panginoon. Pagkamat ito ay hindi natin mape-perfect, pero makontento tayo, mauhaw tayo kung ano ang kapahayagan ng nanggagaling sa Banal na Espiritu. At base sa ating paghahanap, pagsisiyasat, ay pupunuin tayo ng Banal na Espiritu. Kaya tayo ay John chapter 1 ulit, John chapter 10, verse 1 hanggang 10. Pero hanggang 9 lang ulit tayo, pero gusto kong binabasa yan, John chapter 1, verse 10, para patuloy natin itong nakabisado. Okay? Today yan. John chapter 10 verse 1 to 10. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat at sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. 2. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. 3. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. 4. Kapag nailabas na,
Siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. 5. Hindi sila sumusunod sa iba, kundi patakbong lumalayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. 6. Sinabi ni Jesus ang talinghagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. 7. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pinto ang dinaraanan ng mga tupa. 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. 9. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatakbo ng pastulan. Makakatagpo ng pastulan. 10. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay ng isang buhay na masagana at ganap. Amen. Praise God. Nasa part 4 na tayo. No? Character of a Good Shepherd, part 4. Amen. Okay mong magsasawa. Talagang napakalawak niyan. Kaya salamat sa Panginoon. Handa na ba kayo? Amen. Okay. Tanong uli. Mabilisan lang. Sino rito ang merong cellphone? Lahat ba? Lahat? Sagot ka agad. Amen. Lahat? Amen. Suppose ka mahiya. Hindi naman yan hihiramin eh. Sino dito ang merong cellphone? Amen. Okay, sa Ate Angel lang yata wala. Hindi ko narinig eh. Si Daniel. Okay. Sino rito ang merong personal Bible? Ayun. Sabi nga, kung wala kang Bible, no, ibenta mo ang cellphone mo at pumili ka ng Bible. Kasi bakit? Ang cellphone, hindi ka niyan dadalhin sa langit. Pero ang Bible, may direksyon. Salamat sa Panginoon. Pero ngayon, kakaiba, dahil pwede ka mag-download. Pero sabi ko nga, iba pa rin yung meron tayong nabubuksan. Salamat sa Panginoon. Okay, ano ang tawag sa hindi tunay na pastol? Amen. Hindi na ako bibigay ng example. Yan ang gusto ko. Yan ang gusto ko. Kasi nga, hindi propeta, hindi pastor, hindi apostol, hindi teacher, no, magnanakaw. Ang tawag sa hindi tunay na pastol o pastor. Amen. Salamat sa Panginoon, Sister Rami. Verse 9 po ng chapter 10. Bali mula 7 hanggang 9. 7. Mga kapatid, patuloy po kayong mag-chat kung may i-comment po kayo. Lahat po ng iyan ay binabasa po namin kay Pastor Jim after ng devotion na po natin. Verse 7 po ng John 10. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. 8. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. 9. Ako nga ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Topic. Ang topic po natin ay The Good Shepherd, Part 4. Amen. Salamat sa Panginoon. Napakalawak ng langit. At siguro naman, sapat ang tao para sa langit. Kahit gaano po ito karami, sapat ang tao para sa langit. Pero hindi ganon. Hindi ganon ang pwedeng mangyari. Kasi nga, ang pupunta sa langit ay yung lamang pipili. Amen? Yung lamang magnanasa. Bagamat gusto ng Panginoon na tayong lahat ay maligtas, sabi sa 2 Peter 3:9, ibig ng Diyos na tayong lahat ay maligtas
ang lahat ng tao ay maligtas. Pero hindi ganon. Hindi ganon ang pwedeng maganap sapagkat ang Diyos ay naglagay ng ikaliligtas natin. Nagbigay ng ikaliligtas natin pero ang tao pa rin ang pipili kung saan siya pupunta. Di ba? Ang tao pa rin ang magdidesisyon, hindi sa pilitan, kung saan siya pupunta. Ang sabi sa Acts chapter 4 verse 12, Acts chapter 4 verse 12, walang ibang pangalan, walang ibang pangalan sa silong ng langit na, sige, isama mo yan. Acts chapter 4 verse 12. Sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Amen. Hindi sa pangalan ni Buddha, hindi sa pangalan ni Anito, no? Hindi kayo ng pangalan. Walang ibang pangalan ang binigay para tayo ay maligtas. Hindi sa pangalan ng relihiyon, hindi sa pangalan ng church, hindi sa pangalan ng Door of Faith, hindi sa pangalan ng CCF, hindi sa pangalan ng Jesus is the living water, hindi sa pangalan ng JIL, ng pre-believers, kundi sa pangalang Jesus. Yun lamang. Kaya, hindi sa pangalan ng mga charity, tayo maligtas. Kaya sabi sa Revelation 3:20, Revelation 3:20, Pahayag. payag. Bakit nasa 1 ngayon? 3. Saan tayo mag-umpisa? Pahayag chapter 3 verse 20. Tingnan mo, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako at kakain. Kakain akong kasalo niya. Amen. Ano ang sabi? Siya raw ay nakatayo sa pintuan at kumakatok. No? Yan yung figurative. No? Yan ay figurative na kailangan maintindihan natin. At ang sabi, siya ay kumakatok at kung bubuksan mo. Mga kapatid, mula sa verse 7 in John chapter 10, ako ang pintuan. No? Ako ang pintuan ng mga Dinaraanan ng mga tupa. ako ang pintuan ng mga dinadaanan ng tupa. Walang ibang pintuan. So ang pintuan ay isang opportunity, isang pagkakataon para ikaw ay makapagdesisyon. Ako ba'y tutuloy o ako ba'y aatras? Ako ba'y magpapatuloy? Ako ba'y hihinto? No? Isang pagkakataon, isang opportunity o oportunidad para tayo ay makapag-isip. Ako ang pintuan. Pag sinabing pintuan, ito ay isang pagkakataon na dumarating sa akin. Halimbawa, si Ate Jess, nagbukas ang pintuan, no, sa kanyang negosyo. Alam nyo, maraming pintuan. Hindi lahat yan pinapasok. Mag-isip-isip ka muna. Kasi baka mamaya, hindi ikaw ang para doon. Si Angel pa na. Alam nyo, kaya nga, ano sabi ni Pablo? Ano sabi niya? At binuksan ng Diyos, and He has opened the door of faith to the Gentiles. Binuksan ang pintuan ng pananampalataya. Nagbukas ang pinto para sa mga hintil. Kaya yung pintuang iyan ay talagang napakahalaga. Makapag-iisip ka. Ang mga tao ay binibigyan ng pagkakataon para mag-isip. Pero ang Diyos, ibinibigay niya yung lahat ng kailangan ng tao. Ano ba ang kailangan ng tao? Material, kayamanan, kotse, bahay,
Yan ba ay pang habang buhay? Hindi po. Aalis tayo rito eh. Amen? Hindi yan talaga ang pangunahing kailangan natin. Yan ay karagdagan lang. Bonus lang. Amen? Bakit? Abay, mapalad ka na kung tumagal ka ng 100. Psalms 90 verse 10, 70 to 80 lamang ang binigay ng Diyos. Pero kung ito ay lumagpas ng 81, 82, talagang bonus na yun. Amen? Kaya talagang ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon, biyaya, upang ang lahat ng tao ay makapag-isip. Bakit? Mga kapatid, alam niyo ba kung bakit talagang binigay ng Diyos ang kaligtasan para sa atin? Hindi biro ang patutunguhan ng tao. Kapahamakan. Amen? Kaya, ukatin natin uli yung ating teksto sa rami, sa 9, isa-isayin natin yan. Verse 9 ng John 10. Mm. Ako nga ang pintuan. Mm. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Amen. So, ako nga ang pintuan. Si Jesus. Sabi ko nga sa inyo, si Jesus, merong duality yan. Hindi lang siya pintuan, siya rin ang daan. So, ang pintuan ay isang pagkakataon yan. Pero, sabi nga sa Revelation 3:20, ako ay nakatayo sa labas at kumakatok. Gusto ng Diyos na makapasok sa atin. Siya raw ay kumakatok. Knock, 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 knock. Magpapatuloy ka ba? Choice. Magbubukas ka ba? Knock, 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 knock. Magbubukas ka ba? Nag-iisip-isip ka ngayon. Kasi nasa panahon ka ng pag-iisip-isip, pagpili. Sabi ko nga sa inyo, no, like ko sinasabi to, your choice is your destiny. Hindi ang Diyos ang talagang pipili para tayo ay maligtas. Kayo. Ibinigay ng Diyos ang lahat. Mula sa Eden, mula sa mundo, lahat ng pangangailangan ng tao nandiyan na. Ulan, araw, buwan, oxygen, hangin, lahat nandiyan na. Yung kailangan ng tao, H2O, nitrogen, mineral, nandiyan na. Pero ang tao pa rin ang magdidesisyon. Kayo pa rin ang pipili. Kaya sabi niya, ako ang pintuan. Kaya sabi sa Matthew 7, verse 13 to 14, isa-isa natin yan. Matthew 7, isa-isa, Ate Angel, isa-isa natin yan. Yung basahin muna ng buo, tapos pabalik tayo ng 13. Mateo chapter 7 verse 13 to 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. 14. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Amen. Tuloy. Ulitin ko po sa verse 13. 13. Verse 13, pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Okay, makinig po ang lahat. Ayon sa binasa ni Ate Angel ay merong 2 pintuan. No? Yung opportunity na ikaw ay makapili. Ano yung unang pinto? Makipot. Ano yung isang pinto? Maluwag. Parang ganito yan eh. Merong puting pinto, merong itim na pinto. Kaya, ano ang pipiliin mo? Yung malawag na daan ay maraming pumipili. Siyempre nga naman, nandiyan na lahat ang pleasure. Walang habas na pagsasaya. Ikaw ang masusunod dyan. No, yung pinto ang maluwag, ikaw ang masusunod dyan. At marami ang pumipili noon. Bakit nga naman? Eh, syempre, napakasarap na ikaw ang nasusunod.
Hindi ang Diyos ang masusunod dyan. Ikaw. Ikaw ang Diyos ng buhay mo. Ikaw. Kaya talaga naman lahat ng tao, alam nyo, napakalawak ng langit. Sabi ko nga, sapat ang langit para sa tao. Pero iba ang pamantayan ng Diyos. Pili lamang ang pupunta ron. Pili, hindi lahat. Bagamat gusto ng Diyos ang lahat ay maligtas. Yan ang damdamin ng Diyos eh. Ginawa niya ang tao bilang obra maestra. Talagang tanging ang kamay niya ang humulma. Mga kapatid, nung nilikha niya ang tao, ang Diyos na banal, na napakalinis, humawak ng putik. Naisip niyo ba yun? Yung Diyos na banal, na malinis, humawak ng napakaduming putik. Amen? Ganyan kabuti ang Panginoon. Kaya, for the first time, merong isang Diyos na malinis na banal na humawak ng putik. At hinulmahan niya ito. For the first time din, mga kapatid, makinig kayo mabuti rito. For the first time, ang bibig ng Diyos dumikit sa putik. Then, He blow. Hiningahan niya ito at naging kaluluwang may buhay. For the first time, merong isang Diyos na nilapit niya yung kanyang bibig sa ilong ng tao, sa putik, at naging kaluluwang may buhay. Napakabuti ng Diyos. Hindi siya nandiri. Amen? Pero sabi dito, yung 100 daw, at angel, pakibasa yung 13. Verse 13, Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan ng papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Yun, pumasok daw kayo sa makipot na pintuan. Ay, yung iba, ayaw. Bakit mapasok dyan? Ang kipot-kipot na nga eh. Nakapunta na ba kayo sa Tondo? Na maraming informal settler? Saan? Baseco? Na talagang, pag pumasok kayo, minsan halos sukat ka lang. Mag-enjoy ka kaya doon? Papasok ka? Eh, baka malamang sa atin, Jess at saka si Sing, hindi pwede magsabay. Baka mamaya, umusog yung dingding. Diba? So, pumasok kayo sa makipot na pintuan. Nag-i-invite ang Panginoon. Pumasok kayo dito. Ayaw ko dyan. Kasi ang Diyos ang nasusunod. Merong pagtitiis dyan eh. Bakit yung mga Kristiyano, puro pagtitiis na lang? Hindi na ba kayo nagsawa? Mga kapatid, ang ibig sabihin ng pagtitiis, endurance ay adjustment. Nag-a-adjust ka. Habang ikaw ay nasa lupa, nag-a-adjust ka, nagtitiis ka. Kung si Kristo nga ay nagtiis, magtitiis din tayong kasama niya. Bakit? Dito lang tayo magtitiis. Pagdating na sa langit, wala nang pagtitiis doon. Bakit? Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala, at hindi na ako muling mangangamba. Amen? Ang tunay na kapayapaan sa Diyos mo lang nagamtan. So, pumasok daw kayo sa pintuang makipot. Pero sabi nga ng talata, walang gumugusto ron. Walang nananatili doon. Yung basahin mo nga at Indian, 13 to 14. Verse 13, Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Yun. Take you at Indian. 14. Verse 14, Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay, at kakaunti ang nagdaraan doon. Yun. Yung makipot daw na pintuan, patungo sa buhay. Pero kukunti ang nagdadaan doon.
Now, handa ba kayong dumaan sa makipot na pintuan? Pero karamihan, maraming dumadaan doon sa maluwag na pintuan. At yun ang dinadaanan ng marami. Mga kapatid, maraming dumadaan doon. Tandaan nyo, ang Diyos hindi kayang impress sa dami yan. Naisip nyo ba ang mundo ay ginunaw sa pamamagitan ng tubig? Yung buong mundo. At 8 tao lamang ang naligtas. Naisip nyo rin ba na ang Diyos ay hindi naman after sa quantity? Sa quantity sa after. Sa quality. Ulitin ko, baka nagkamali ako eh. Hindi after ang Diyos sa quantity. After ang Diyos sa quality. Amen? Kaya hindi siya nagdalawang isip talaga na gunawin ang mundo dahil sa sobrang sama nito. Napakasama. Bagamat ang Diyos ay nalungkot, no? Hindi ibig sabihin nagkamali siya, pero sabi ko nga sa inyo, ang tao ang nagdi-decide, nagdi-desisyon kung saan siya pupunta. At karamihan, ang tao, ang pinipili niya ay kasamaan. Kaya, saan daw patungo ang maluwag na daan? Sa kapahamakan. Saan daw papunta ang pintuang makipot? Sa buhay, mga kapatid. Gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng buhay. Ginawa niya na ang lahat. Pero, ang huling desisyon, 99% ang Diyos na ang gumawa. 99% para lamang sa tao. Pero yung 1%, yung decision, hindi siya sinaklawan. Naman niyo ba? Hindi niya sinaklawan. Kaya 1% na yun, yun na yung pagkakataon mo para ikaw ay maligtas. Nasa sayo kung ibibigay mo to sa diablo o ibibigay mo sa Diyos. Yung decision mo. Mga kapatid, napakalaga ang decision. Kaya, ulitin natin, ulit-ulitin natin yung verse kasi gusto kong maunawaan natin ito. John chapter 10 verse 9, Ako nga ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Yun. So, dito makita nyo, ako nga ang pintuan. Ang sino man ang pumapasok, mga kapatid, diyan na papasok yung choice. Yung freedom to choose. Diyan na papasok nun. Ang sino man pumasok ay maligtas. Ganito lang yan. Walang pinagkaibahan sa For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe, no, yung maniniwala, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan. No? Reset nyo ngayon, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa libutan. Ha? At kung sino mang sumampalataya sa Kanya magkaroon ng buhay na walang hanggan. Minsahin nyo nga. Baka nag-aalangan kayo, mabira naman. John 3:16 ko, nag-aalangan kayo. Yan ang heart of the Bible. Dapat kabisado yan. Alam nyo, mahina Kristiyano kayo. Pag hindi nyo kabisado yung John 3:16, yan ang heart of the Bible na kinikilala. Okay, basa nga, John 3:16. Gawin na lamang sa Tagalog. Gawin na John lamang. 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun. Upang ang sino man sumampalataya. Choice. Tandaan nyo, napakahalaga yan. Your choice is your destiny. Kasi alam nyo, yung predestined na pinag-uusapan sa Bible, hindi yung takal na hindi yung, alam naman Diyos kung sino maliligtas at hindi. Ang predestined na pinag-uusapan sa Bible, ang predestined talaga ng tao sa langit.
Hindi ginawa ang tao para sa impyerno. Ginawa ang tao para sa langit. Bakit? Sa Efeso 1:13, plano ng Diyos na pagsamahin ng nasa langit at nasa lupa. Yan ang plano ng Diyos. Pag-isahin tayo. Pero dahil sa kasalanan, tayo ay nahiwalay. Kaya naman si Kristo ay bumaba, yung living word. Bumaba. Kaya sa Kanya, sa pamamagitan ni Kristo ay magiging isang tao. Kaya naman ang Diyos ay nakasama sa tao. 100% na Diyos at 100% na tao nag-isa kay Kristo. Kay Kristo. Kaya nga naman, di ba, sinasabi lagi ng kasulatan, ang nakapag-isa na kay Kristo. Laging nakapag-isa. At sino mang na kay Kristo, bagong nilalang. Ang na kay Kristo ay wala nang paghatol. That is the condemnation. Kaya dyan, ang sino man, kaya kung babalik tayo sa teksto natin, ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok, no? Yun na yun. Yun yung malayang pagpili. Meron kang freedom. Talaga kung ikaw ba'y papasok sa kaligtasan. No? Ako ang pintuan. Yun yung opportunity. At ang sino mang papasok sa akin ay maligtas. Choice. At ano raw, Sister Ami? At makakasumpong ng Kaligtasan. kaligtasan. Ulitin mo. 9. Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yun. Ang sino mang papasok ay maligtas. Papasok siya at lalabas. No? Ibig sabihin, malaya ka. Mga batid, mali yung implication ng iba dyan. Ano yun? Sa church lang namin, merong kaligtasan. Pag lumabas ka sa church namin, hindi ka naligtas. Nasa church lang namin, no mga kapatid, nagkakamali kayo. Kahit sa Doropate ka, sa Doropate ka maligtas. Sa Pray Believers ka maligtas. Sa JIL, sa CCF, sa Victory, sa Living Water, sa AG ka maligtas. Hindi ka maligtas. Bakit? Wala sa church ang kaligtasan, na kay Jesus. Na kay Jesus ang kaligtasan. Wala sa church. Ang church is a body of Christ. Pero, bago ka maging body of Christ, kailangan makilala mo muna si Jesus. Kaya, maling-mali yung pananaw ng iba na, pag bala ka ang church, oy, bumuhay ng patay, oy, ligtas ka. May miracle doon. Wala. Hindi nakabasa ang miracle sa kaligtasan. Mga kapatid, malaking himala. Ang great miracle na natanggap natin ay salvation. No? Yung unang himala na natanggap ng tao. Ano yun? Maligtas tayo. Nanuhan niyo ba yun? Yung kaligtasan na yan, ang talagang regalo sa atin ng Diyos. Kaya, wala sa mga church, mga batid. Kahit saan church ka pumunta, kahit sa pinakadukhang church, pero kung nakilala mo si Kristo, ligtas ka. John 8:32, 31-32. John 8:31-32. Pakinggan nyo ito mga kapatid. Ito yung mahalaga. John chapter 8 verse 31 to 32. Sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung tinutupad ninyo ang aking aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Pause. Kung tinutupad ninyo yung aking aral, merong application. Hindi raw binabasa. Kung tinutupad ninyo, hindi porkit na meron kang eternal security, ay ligtas ka. Yan ay parang insurance yan. Pero habang ikaw ay nasa lupa, no, dumangad ka. Yung pamumuhay mo. Hindi dahil sa biyaya. Ang biyaya ay laging merong katotohanan yan. Ngayon, maraming naliligaw. Hindi, mapagbiyaya naman ang Diyos. Oo nga, mapagbiyaya ang Diyos. Talagang, wag mong pagsamantalahan yan.
Yan ang biyaya na binigay sa atin ng Diyos para tayo ay magkaroon ng bagong pamumuhay. Kaya tandaan nyo, lagi ko sinasabi ito sa inyo, ang Diyos natin, walang duda, talagang mapagbiyaya siya. Anong sabi sa Exodus? Kahabagan ko ang ibig kong kahabagan. Kaawaan ko, maawa ko sa ibig kong kaawaan. Kaya tandaan nyo, hindi porket mapagbiyaya ang Diyos, isasamantalahin nyo na. Tandaan nyo, si Kristo hindi lang biyaya, siya rin ay katotohanan. Huwag kayong makukulitan sa akin. Kasi gusto kong ulit-ulitin yan sa inyo. Kaya, ang sabi sa 31, kung tinutupad din nyo, alam mo yung mga tumutupad sa salita ng Diyos, hindi na issue yung si Kristo ay nasa biyaya. Hindi siya nakikipag-compromise, hindi nakikipagtaligsaan. Dahil, biyaya. Hindi lang siya biyaya. Siya rin ay katotohanan. Yun ang mahalaga doon. Hindi po kita sa biyaya ka, ay iwanan mo na yung katotohanan. Kailangan mo tuparin yung kanyang salita para malaman kung kayo nga ay tunay na mga alagad. Mga kapatid, sa bunga, nakikita yan. Sa bunga. Doon makikita yung prueba. Ebidensya. Tuloy nga din yan. Verse 32, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Kaya kahit nasa maganda kang church, tapos nasa house church ka lang, na wala ka sa simbahan, nasa sambahay ka. Sambahay. Kung nandun ka lamang, pero kung nakilala mo si Kristo, ng buong puso mo at kaluluwa mo, mga kapatid, may kaligtasan ka. Ang kaligtasan ay hindi nakabasa matulis sa church. Hindi nakabasa ang kaligtasan dyan. Hindi nakabasa ang kaligtasan sa mga masteral, sa PhD, puro hangin ang dala. No, hindi doon nakabasa ang kaligtasan. Hindi sa doctorate, nakabasa ang kaligtasan kay Kristo. Siya lang ang dapat maitaas. Dapat ano sabi ni John the Baptist? Ako ang mamaba at ikaw ang maitaas. Ano sabi ng mga 24 elders? Ibinaba yung corona. Panginoon, yung corona namin, sa'yo lang to Ikaw lang ang dahilan kung bakit kami nakapaglingkod. Kung bakit kami nakapag-iikapo, ikaw lang ang dahilan. Ikaw lang ang nagbigay. Ikaw ang nagpakahirap sa kaligtasan namin. Kaya ang koronang ito, hindi kami karapat-dapat, ibinabalik namin to sa iyo. Amen? Kaya hindi nakabase ang kaligtasan sa mga bagay-bagay na dito sa lupa. Pag maganda ang church, tiyak tayo, ligtas doon. Maganda ang instrumento. Hindi nakabase sa kanta ng kapatid. Di ba na ako sinasabi sa inyo? Ang kanta, hindi dyan nananahan ng Diyos. Nananahan ng Diyos sa tao. Amen? Kaya, balik ulit tayo sa rami. Kaya ako ang pintuan. Verse 9 ng chapter 10, Ako nga ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yun. Kaya kung ikaw ay nagdesisyon, papasok at lalabas ka, at makakasumpungan ng pastulan. Ano yung pastulan? Na nais ibigay sa atin ng Diyos, kapahingahan. Nakakapagod maging tao. Araw-araw na lang may hinahanap ka. Araw-araw na lang parang kulang kahit sagana ka, kulang pa rin. Bakit marami nagpapakamatay? Napapagod sila. Bakit yung sikat na sikat ang mag-suicide? Ano ba mayroon doon? Ultimo mga mangyan, nagsusuicide, hindi na nabigyan ng cellphone, nagsuicide. Ano ba mayroon doon sa pagsusuicide? Dito sa atin, bakit sikat na sikat? Bakit parang nag-suicide ka na, tapos ka na? Mga kapatid, maling-mali ang kaisipan ng marami. Na ba nag-suicide ka? Dahil ako sa bundok na yun, lilipad-lipad. Mulawin! Kakampay-kampay kang gayon. Wow, ano yung nasa baba? Hindi ganon. Mali po yung mentality nyo.
Hindi kayo lilipad-lipad dyan. Dahil bakit? Ano ang sabi sa 2 Peter 3:19? Pakabuksan nyo ha. Ito yung panahon na yung mga tao iniintay nung panahon ni Noah. Iniintay silang lumapit sa Panginoon, manumbalik sa Panginoon nung panahon ni Noah. Anong sabi sa 2 Peter 3:19? Nasaan yung mga tao yun ngayon? Wala po na verse 19 sa 2 Peter. 3? Opo. 3:19? Hanggang 18 lang po. Baka nakamali ako. 1 Peter? Tingnan mo nga. 1 Peter 3:19. Ito po. Meron? Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Yun. Pero yun, tingnan mo. 20. Verse 20, sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang, ang nakaligtas sa baha. Okay, basahin mo siya diretso, suwabe, malumanay. Ganyan. Verse 21 po. Oh, 1 Peter 1 Peter chapter 3 verse 19 19 to to 20. 20. Okay. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. 20. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matiyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Yun. So, bago gunawin ang mundo, nag-iintay ang Diyos. Ilang daang taon nag-iintay ang Diyos. Panahon pa ni Enoch. At ano sumunod? Kay Matusalem. Ang ibig sabihin ng Matusalem ay sinabi, hahatulan ang mundo. No? Metusala. Hahatulan ang mundo. Natupad yun kay Noah. Siya ang lulunas sa sakit ng sangkatauhan. Paano yun? Gugunawin ang mundo. Mga kapatid, nung bago bumaha, nag-iintay ang Diyos. Kaya, totoo ba ang impyerno? Totoo. Meron mga espiritu na kabilanggo eh. Masarap pa sa bilangguan? Bakit? Wala kang laya doon. Ang nasa bilangguan ay pinaparusahan. Nasubukan niya na makulong sa Muntinlupa ng habang buhay. Wala ka ng laya. Pinaparusahan ka. Mga kapatid, totoo ang mga espiritu na kabilanggo. Ano yun? Mga kaluluwang pinaparusahan. Pag sinabing nakabilanggo ay pinaparusahan. Tumatanggap ng parusa. Yun ang ayaw ng Diyos. Kaya matiga daw siya, naghihintay. Mga kapatid, matyaga, naghihintay ang Diyos noong panahon ni Noah. At ano nangyari? Walo lamang ang naligtas. Mga kapatid, hindi quality yan. No? Quantity yan. Yung dami. Nang hinayang ang Diyos, dami ng tao. Napakalawak pa na ng impyerno. Nagsisiksika na kaya doon. Huwag ka nang dumagdag. Napakalawak ng impyerno. Hindi pa yata puno. Nag-iintay pa ng sasakay. Tsaka babiyahin na. Mga kapatid, hindi tayo pinili ng Diyos. Hindi tayo ginawa ng Diyos para mapunta sa impyerno. Pinili tayo ng Diyos para sa langit. Sa buhay na walang hanggan. Amen? Kaya, sabi diyan? Balik tayo sa text natin. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Yun. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Yun. Ako ang pintuan. Ang sino pumapasok ko. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko. Hindi tayo maliligtas kung wala si Kristo. Amen. Kailangan natin kilalanin si Kristo. Hindi tayo pwede maligtas. Hindi pwede ikaw masusunod. Ang Diyos ang masusunod sa pamamagitan ko. Kapatid, sino ang nagsasalita niya? Sino nagsasalita dyan? Si Jesus. Then 14:6. Sige nga. Para masama sa record.
John 46. Okay, lapit ka rito. John chapter 14 verse 6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Yun. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko, mga kapatid. Ang buhay na nasa Kristo. At ang katotohanan na nasa Kristo, wala sa mga libro. Ako ang daan. Wala sa mga reliyon ang daan. Mga kapatid, gusto ko na ba nawata sa inyo? Kaya, ulitin natin John 10:9. Ako ang pintuan, at ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko, importante yan, pamamagitan ko, si Jesus yan. Hindi yan church, si Jesus yan, ay maligtas. At ano raw, siya ay makakasupong? Papasok siya at lalabas. Papasok siya at lalabas, Makakatagpo makakatagpo ng na kay Jesus ang kaligtasan. Wala sa magandang church, wala sa mga tulis sa church, wala sa malaking church, na kay Jesus lang, only Jesus. Amen. Amen? Huwag nating sayangan ng buhay. Doon daw may pastulan. Kaya sabi nga sa Ezekiel, hahanapin ko yung sarili kong tupa at ako ang mag-aalaga sa kanila. Amen? Nasa kanya lamang ang kapahingahan, ang kapunuan. Kaya ano sabi sa Matthew 11:28? Dumapit kayo sa akin, kayong lahat na nabibigitan at nahihirapang luba at kayo'y aking pagpapahingahin. Mga kapatid, ang tunay na rest and peace, wala sa kamatayan, na kay Jesus, nasa buhay. Ang tunay na rest and peace, wala sa kamatayan, kundi nasa buhay. Sino yun? Na kay Jesus. Amen? Banatag ang aking isipan. Mr. Cathy? Banatag ang aking isipan. Pagsubok man ay dumating, ang Diyos ang gumagabay sa isip ko't damdamin. Ang kanyang mga kamay aking gabay at patnubay, tanging sa piling niyan lubos ang ligaya. Anumang ligayang isipin o problema, hinapit sa kanya, tiyak ang tugon niya. Nagnatos sa piling ng Panginoon, wala nang pag-alala. At hindi na ako mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko na maganda sa piling. Hallelujah. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala. At hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay niya kapayapaan sa Diyos ko lang. Sa piling ng hallelujah, glory. Sa piling ng Panginoon, wala nang pag-aalala. At hindi na ako muling mangangamba. Ang tunay na kapayapaan sa Diyos ko lang. Maganda, tunay na, ang tunay
nakantam, sa Diyos ko lang nakantam. Sa Diyos ko lang nakantam, sa Diyos ko lang nakantam. Sa Diyos ko lang tayong lahat nakantam. Glory, hallelujah, Jesus, Jesus, tapat po kayo, Ama. Tapat kayo, Panginoong Jesus. Tapat po kayo, Holy Spirit. Salamat, salamat po. Maraming salamat po. Sir Cathy. Amen. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon. Kayo po ang aming nasasandalan, maaasahan, na siguradong hindi kami iiwanan at hindi ka nagbabago, Panginoon. Ang pangako mo noon hanggang ngayon at hanggang magpakailanman, Panginoon. Kung sa inyo kami magtitiwala, Panginoon, kung sa pintuan mo kami papasok, Panginoon, mararanasan namin ang buhay na masagana at ganap ayon sa iyong nais, Panginoon, para sa amin. Salamat sa inyo, Lord, dito man sa lupa, maaari naing maranasan ang pag-angat sa aming mga suliranin, sa aming mga problema, sa aming mga dalahin, Panginoon, mga alalahanin. Salamat sa inyo, Panginoon. Magtiwala lang kami, Panginoon. Yan ang turo mo. Ikaw, Panginoon, ay gagawa sa aming mga buhay. Salamat sa inyo, Panginoon. Kaya sa umagang ito, lubos po kami nagtitiwala sa inyo na meron kang ginagawa sa amin, Panginoon. Hindi man ito namin nakikita. Lord, ikaw, Panginoon, ay patuloy na gumagawa sa mga nagtitiwala sa inyo. Sa inyo po kami patuloy na mananalig sa maghapong ito. Lord God, natutulungan nyo kami sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. Lord, sa inyo po kami umaasa at ang tagumpay na nagmumula sa inyo, ang aming pong taglay, Panginoon. Salamat, Panginoon, at patuloy niyong samahan aming tagapagturo. Patuloy kang gumawa sa kanyang buhay, Panginoon. At magamit pa siya, Panginoon, sa gawain mo, Panginoon. At ang bawat isa na nakinig ngayon, patuloy naming angkin, Lord, ang pagdaloy ng inyong Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa, Panginoon. At kayong patuloy na magpupuspos, magpapalakas, magtuturo, gagabay, Panginoon, at magpapala. Salamat po sa inyong patuloy na pagsama sa amin. Lord God, itong aming dalangin na may puno ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gandang umaga po sa lahat. Ayan, si Ate Twinkle, Sister Elenita Aranduque, good morning po dyan sa inyong lugar. Alfred Calusin, Sister Telma Donson, Ivan Kier Tataro Castro, Sister Crisel, Sister Rochelle, kumusta po kayo? Oliver Martinez, William Villacorta, kumusta po kayo? Sister Budang, Bong Ramos, Cheska May Silyar and family, good morning and God bless you po. Sister Ate Isabel, Raimundo Dia, Julita Felipe, Daniel Lopez or Daniel. Susa yata yan? Susa? Felipe? Julita. Vicky Joaquin Villacorta, good morning po. Brother Alan, God bless you po. Sister Nympha Restor, Alan Fabriag, Aquino Raymar, Dindi Anain, Ana Magundayaw Ison, JC Gardose. God bless you po. Bukas po ulit.